Magandang araw po, welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon po ay dumating na yung in-order kong battery na lead acid. Ito po yung palagi kong ginagamit. Subok ko na po ito, marami na akong nabili na ganito at halos magtatatlong taon na ay maganda pa rin yung performance. At saka ang isa pa, ito yung ginagamit sa mga e-bikes. Katunayan yung isa kong empleyado, meron po siyang e-bike, 6 years na daw yon at hanggang ngayon ay maganda pa rin yung takbo. Isipin mo gaano kalakas yung power na ginagamit sa e-bikes. Nasa 800 watts po yung malalaking e-bike. Yung iba naman po ay nasa 500 watts. Kaya masasabi ko na talagang malakas to at matibay kasi yung e-bike walang DOD yun ay nasasagad yung gamit. Minsan pagkakatapos gamitin, china-charge ka agad. Hindi ko lang alam kung nagbo-bloat ba yung ganito sa e-bikes kasi hindi ko pa nasisilip yung e-bike ko. So ito po yung brand new, ang ganda oh. Walang gap oh. Hindi nyo po malalaman yan kasi pag bloated na ay nakakawang siya ganyan. Ang mahal na po ngayon, 1.4 na kahit may kasamang voucher. Dati po ang bili ko dito ay 1,080 lang ang isa. So, di bale, ito po ay gagamitin ko, magbubuo ako ng setup ulit. Yung maliliit lang na setup. Pero doon sa bubuuin ko, kaya yung washing machine. 360 watts lang naman ang washing machine. Ay yung e-bikes, ilang watts yun. Ang lakas ng power nun ay kaya. So, kaya hindi ako natatakot gamitin to sa washing machine. Sa grinder nga, nasubukan ko na yung isa nito eh. So ngayon po itetest ko siya kung goods. Ito po, itetest natin ngayon. By the way, ilalagay ko po yung links nito kung saan ko nabili. Saka trusted na kasi nakailang bili na talaga ako. Saka itong aking tester. Ito ang kauna-unahang gamit ko. Ilagay po natin sa 20. Yan. Kasi 12 volts lang naman to. Maliban na lang kung ipaparallel natin. Dito tayo sa 200. Yan. Ito ay pang AC. Ito ay DC yung sign. Yan na po, itest na natin. So dapat ito ay at least 12.8 pataas. Kasi matagal na to, 1 linggo na. Yun ang maganda, nakarest na siya. Kahit i-charge siya ng seller, ay malalaman natin kung bago pa talaga siya. O 13.04 pa. Sobra pa. 13.04 din. So ayun, ang ganda. Kahit hindi na i-parallel, ay ano sila, pantay. Ang ganda po, bagong-bago pa. Ngayon naman ay subukan natin i-test yung internal resistance niya. Ito po ay nasa 1.2 ang bili ko. Pang check ng internal resistance kung bago pa yung battery. Dapat po ang internal resistance nito ay mababa sa 20 milliohms. Yun po yung indikasyon na bago pa yung battery. Ito kasi kahit bago, kung matagal na ito sa seller, sa bodega, ay wala tayong magagawa. Pero kasi ako dating nabili, 7 milliohms lang. So napakagandang indikasyon po yun na bagong-bago yung battery. Pag 10 pataas, hanggang 20 okay pa yon. Pero pag 20 milliohms hanggang 30 milliohms, yun ay indikasyon na bago man yung battery, ibig sabihin matagal na yung stock. Kasi dapat hindi yung tataas ng ganun ka taas yung internal resistance. So ayan, baka naiinip na kayo. I-test na natin. Ganyan lang kasimple yan i-test. 13.8 milliohms. So ang ganda pa nito. 15 milliohms. Yan, bumaba sa 14.7 pa nga. 14.6. Ayun, na-test na po natin na mga nabibili ko lead acid na ginagamit ko sa mga small solar setups ko. So, hindi ko po alam kung may nakalimutan ba akong ipaliwanag or ma-share. Pwede na po kayo magdagdag kung may nakalimutan ako kasi hindi naman tayo professional, tayo ay DIYer din lamang na natuto sa pag-self-study. So, mas maganda pa rin yung ikaw yung nagdi-DIY kasi marami kang matututunan at pag nagka-problema yung setup mo, kaya mo siyang ayusin. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking vlogs. By the way po, baka dito ko po gamitin yung battery na dalawa na yon. Ito po ay ginamit ko dati sa small setup ko sa 12 volts. Pang washing machine ko po ito dati. So, kayang-kaya naman ng batteries yung washing machine kasi yung e-bikes nga kaya eh. Nasa 800 watts yung mga e-bikes. So dito ko po yung gagamitin. Yun lamang po, mabuhay po tayo mga DIYer. Yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo kahit pa paano sa aking vlog.
At kung meron man po, pwede po bang pakishare para malaman din po ng iba. Maraming salamat po.